Talagang sinaswerte ka pa rin, lalaki. Sa dami ng aking mga alagad na humarang sa'yo'y nakarating ka pa rin sa aking teritoryo! Sinabi ko na sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Baliwala ang kamatayan ng mga alagad mo kung patuloy ka rin mabubuhay. Dahil patuloy ka pa rin mag-aasik ng lagim! Nagsisisi ako dahil hindi pa kita pinatay nung nagkaroon ako ng pagkakataon. Sana'y wala na akong problema ngayon! Paano mo nga ako mapapatay? Inuna mo ang kalindian mo! Nakalimutan mo na ang mga plano mo nang matikman mo mga yakap at halik ko! Hangal! Huwag mo nang ipaalalang nakaraan! Tapusin na natin ito! Humanda ka sa akin ngayon! Sige! Isa lang ang dapat na matira sa atin! Ah! May mga bagay talaga na minsan ay tinalikuran na natin at ang ating panahon ay ibinaling sa ibang bagay. Subalit may pagkakataong napipilitan tayong balikan yon dahil kailangan. Lalo na kung ang nakataya dito ay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nasabi ko po ang mga bagay na yan, Sir Jupiter, base sa aking naging karanasan maraming taon na ang nakakaraan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Dario. Ito po ang tunay kong pangalan. Dati akong action star sa Pinilakang Tabing. Hindi ko na lang babanggitin ang aking screen name na ginagamit sa mga pelikula. Ngayon ko lang po ikikwento ang aking karanasan na bumago sa aking pananaw at paniniwala na nangyari sa aming probinsya. Ito po ay sa Samar, pero wag na po nating banggitin ang mismong baryo para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong sangkot dito. Kaya sa mga listeners natin, sana ipakinggan nyo din ang aking kwento hanggang dulo at kayo na ang humusga kung tama ba ang naging pasya. Mag-iwan din po kayo ng comment kung ano ang inyong masasabi. Tikman mo ang talim ng idak ko! Yan! Jesse! Nasaksak mo ako! Oh, bakit hindi ka umiwas? Akala ko ay gusto mo akong patayin. Hindi kita magagawang saktan, Jessie. Kasi mahal kita. Dinadala ko sa aking sinapupunan ng ang ating anak. Nagbunga ang nangyari sa atin. Oo. Pero sayang. Hindi na natin siya makikita. Siguro kung bibigyan ako ng isa pang buhay, hihilingin ko na maging normal akong tao. Para mahalin kita, Jessie. Patawad. Paalam. Patawad, Carolina. Cut! Close sequence. Good. Direk, ayos bang aktingan namin ng Rebecca? Oo, Dario. Magaling ang dramatic scene ni Rebecca. Akala ko nga ay matatawa siya kanina nang sinabi mo ang dialogue mo na inuna niya ang kalandian. Buti na lang at hindi siya tumawa. Naku, Direk. Ayoko na mag-take to kaya ginalingan ko na. Anong susunod nating eksena? Yung fight si ni Dario sa malaking aswang tapos yung last part na. Sa ilalim ng puno ay magtatagpo kayo ni Dario. Mabubuhay ka. At this time ay normal ka ng tao. Wow! Ayos ah. After a month, matatapos na rin ang pelikula natin. Oo nga. Premiere night ng kasunod nito. Sige, Direk Jose. Tapusin na natin ang mahabang eksena na susunod. O sige, gawa na muna tayo ng fight scene ng... Kanina ka pa bagising? Kagigising ko lang. Naalimpungatan kasi ako parang merong nagdo-doorbell eh. Meron ba? Oo, meron ako naririnig kanina. Meron nga. Sandali lang at lalabasin ko ha. Asa nga pala, nabasa ang damit mo. Kaya kumuha ka na lang ng t-shirt at pantalon sa aparador ko. Meron din akong brief dyan. Kumuha ka na lang din. Oo na, loko ka talaga. Sige na, puntahan mo na kung sino yung nasa gate at magluluto ako ng almusal natin. Matapos nga akong magbihis, lumabas na ako ng apartment.
Nagpunta ako sa gate at doon ko nakita na nakaparada ang taxi na sinakyan nila ni Tio Anselmo. Matapos nilang bayaran ng taxi, umalis na yun. Kaagad kong binuksan ang gate. Pansin ko agad ang kalungkutan sa mukha ni inay kaya matapos ko siyang yakapin, inakbayan ko sa papasok ng apartment. Sumunod naman sa amin si Tio Anselmo. Nang makapasok na kami sa apartment ko at makaupo sa sofa si inay, muli siyang umiyak. Inay, huwag na kayong umiyak. Ano po bang problema? Kailangan niyo ba ng pera? Sana'y tumawag na lang po kayo sa telepono. O kaya ay sumulat para napadalhan ko po kayo. Napagod pa po kayong lumuwas dito. Hindi naman tungkol sa pera ang dahilan ng bigla naming pagluwas ng Tio Anselmo mo. Kung ganon, ano po bang dahilan? Bago kayo umiyak ng umiyak, sabihin niyo muna sa akin kung anong dahilan. Natatanis po ako eh. Tio Anselmo, ano ba talagang dahilan? Kayo na nga lang po magpaliwanag. Kasi ang kapatid mong si Melody, ilang araw na siyang hindi umuwi. Hindi namin alam kung anong nangyari. Inanap na namin siya sa mga lugar na posibleng niyang puntahan pero hindi namin siya nakita. Pati ang mga kaibigan niya ay kinausap na rin namin. Wala ring nakakaalam sa kanila kung nasaan si Melody. Nang umalis siya para pumasok sa eskwela ay masaya pa kaming kumain. Iyon na pala ang huli naming pagsasalo. Meron po bang nobyo si Melody? Baka naman sumama na siya sa kanyang nobyo. Sinabihan ko siya na wag na muna siyang magpapaligaw. Kasi sayang naman yung pagod mo sa pagpapaaral sa kanya. Hindi na namin alam kung saan siya hahanapin, kaya pinasya kong lumuwas na kami ng Tio Anselmo mo. Ayoko naman nasisihin mo ako. Dapat po ay nag-report na kayo sa pulisya para naiblatar ang pagkawala ni Melody. Ginawa na namin yan, Dario. At doon namin naalaman na panglima na pala si Melody sa mga nai-reporter na wala. Tapos yung dalawang nawala ay natagpo ang walang buhay. Wasak ang lalamunan at butas ang dibdib. Kung ganun, may kinalaman kaya ang mga aswang? Oo, meron. Yun ang sabi ng mga pulis na merong karanasan na sa mga ganyang kaso. Yun din ang hinala ko nang malaman ko ang sinabi niya. Tio Anselmo, hindi ba't matagal nang umalis ang mga aswang sa lugar natin? Mula nang salakay natin noon ang lungga nila at mapatay ang kanilang pinuno. Iyon nga din ang alam ko. Pero yung diskarte nila sa pagdukot at pagpatay sa kanilang mga biktima ay gawain ng mga aswang na gabunan. Gabunan? Yun ang pinakamalakas na lahi ng aswang, di ba Tio Anselmo? Bantog at kinatatakutan ng ganung lahi ng aswang. Kasi mababangi sila. Kahit mga kapwa nila aswang ay kinakain nila. Oo, ganun nga. Iyon kaya nga ang sabi ng Tio Anselmo mo ay malalim ang misteryo at problemang kinasasangkutan ni Melody. Kung sila man na may kagagawa ng pagkawala ni Melody, nakahanda akong balikan ng dati kong gawain. Haharapin ko sila kahit gaano sila kalakas. Kahit gaano kalalim ang misteryong to. Hahalukayin ko. Makita ko lang ang kapatid ko. Maya-maya naputol ang pag-uusap namin nang bumukas ang pintuan ng aking kwarto at sumilip doon si Rebecca. Tapos ay lumabas na siya at marahang lumapit sa amin. Hindi ko pa siya naipapakilala kina Inay at Tio Anselmo ay nagmano na siya sa mga iyon. Tapos ay naupo na siya sa tabi ko. Hindi naman kaagad nakagibo si Inay. Nakatitig lang siya kay Rebecca. Ganoon din si Tio Anselmo kaya bahagya akong umubo para agawin lang ang pansin nila. Nay, si Rebecca po. Nobya ko. Rebecca, Nanay Clarita ko. At siya naman si Tio Anselmo. Artista ka, di ba, Iha? Ikaw yung kasama nitong si Dario sa nakaraang pelikula niya? Opo. Ako din ang kasama niya sa katatapos lang naming pelikula. Ay, napakaganda mo pala sa personal. Alam mo bang idolo ka rin ni Melody? Pangarap nga niya na makita ka ng personal. Nagyaya nga na lumuwas para manood ng shooting nyo. Ay, kaya nga lang ay nangyari nga ang problema. Lakasan niyo pong loob niyo. Ipagdasal natin na makita pa siya.
Pwede po ba akong sumama sa inyo pagbalik niyo sa probinsya? Sama ka sa amin? Opo, kung papayag po kayo. Aba sa akin walang problema. Tanungin mo si Dario kung pwede kang sumama. Dario, sasama ako sa inyo. Hindi ko alam kung anong gulong papasukin ko pagbalik ko sa aming lugar, Rebecca. Mapanganib ang mga aswang. Ayaw kong pati ikaw masaktan at mapahamak. Dito ka na lang. Babalik naman ako sakaling matapos ng problema namin. Saka nakakatakot ang lugar namin ngayon, Rebecca. Naglipa na ang mga aswang. Hindi naman po ako takot sa mga aswang. Tsaka ginagawa na namin yan ni Dario sa pelikula eh. Nagkakaroon din kami ng labanan sa mga eksena. Ibang pelikula sa tunay na buhay, Rebecca. Sa tunay na buhay, walang take 2 or take 3. Kapag nagkamali ka, hindi ka na mabubuhay kapag napatay ka ng aswang. Kaya hindi ako papayag na sumama ka. Hindi mo pa nga ako lubusang kilala, Dario. Pelikula man o tunay na buhay, makakaya kong lumaban. Para saan pat naging black belter ako at kampiyon sa shooting competition kung hindi ko naman gagamitin sa tamang paraan. Pero Rebecca, kasi malayo kasi ang Samar. Hindi naman tayo maglalakad, di ba? Sasakay naman tayo ng bus at barko. O mas madali kung mag-eroplano na lang tayo. Ang sabi mo, magaling kang bumaril? Opo. Pulis po ang aking ama at bata pa lang ako. Tinuturuan niya na akong bumaril at pinasali ako sa mga kompetisyon. Kaya kahit 500 metro ng layo sa akin ng target, makakaya ko pa ring tamaan. Ay nako, ay kagaling mo naman pala Rebecca. Tapos ay black belter ka pa? Abay, bagay nga kayo ni Dario. O sige, sumama ka sa amin. Nako, salamat po. Sige po, magluluto lang po ako ng almusal natin. Diyan po muna kayo. Dario, ikaw na munang bahala kina inay. Ikaw talaga. Basta ginusto mo, wala makakapigil sa'yo. Good morning, pare. May mga bisita ka pala. Oo, direct. Ang nanay Clarita ko at Tio Anselmo. Tsaka nandito rin si Rebecca. Good morning, Direk. Uy, naandito ka rin. Huwag mong sabihin na dito ka tumuloy kagabi matapos ang salo-salo pagkain natin. Ibig sabihin ay kayo na talagang dalawa, no? Oo, direct. Nagkasundo na kami. Oo nga naman, Direk Jose. Pero sana wala munang makaalam sa mga reporter, ha? Alam mo naman na meron tayong pelikula na malapit ang ipalabas. Yun nga ang maganda, Rebecca. Para maging maingay at pag-usapan ang pelikula nyo. Saka gusto naman talaga ng mga fans nyo na magkatuluyan kayong dalawa. So ayan na, nangyari na ang inaasahan nila. Kaya tsak natatabo na naman sa takilang pelikula natin. Siya nga pala, direct. Bakit nandito ka? Nasa editing na ang pelikula natin. Kailangan naman natin magpa-pictorial kayo para sa gagawin nating mga banner at malalaking picture na i-display sa mga sinehan. Tapos nun, ay pwede na tayong magpahinga. Premiere night na lang ang hintayin natin. Sige, direct. Gawin na natin ngayong araw yan. Kasi kailangan kong umuwi sa probinsya namin. Mayroon ako mga kailangan gawin doon. Kung uuwi ka, sasama ko. Gusto kong makatikim ng lambanog na bagong hango sa jog. Ay, meron pa doon? Meron naman, direct. Kaya lang eh. Oo, wala nang pero. Sasama ako sa pagbabakasyon mo. Sama tayo. Di ba, Rebecca? Oo naman, Direk. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko naman sinasadya. Ginawa mong arenola ang mukha ko kasi naman po nakakagulat naman ang sinabi nyo. Totoo po bang merong aswang dito? Totoo yun, Direk Jose. Meron nga daw aswang dito. Nawawala ang bunsong kapatid ni Dario at ang hinala nila, linukot ng mga aswang. Yun ang dahilan kaya kami umuwi. Paring Dario naman. Bakit hindi mo naman sinabi na aswang pala ang hahanapin mo? Akala ko pa naman ay masaya ang pupunta natin. Hindi mo naman kasi ako pinabayaan na magpaliwanag, direct. Sabi mo sasama ka kasi gusto mong makatikim ng lambanog. Naku naman. Pero sige, nandito na tayo Wala na tayong atrasan. Tutulungan na lang kita kung ano pa ang gagawin mo. Nako, huwag kang mag-alala, Direk Jose. Marami naman akong itak dito. Pwede mong dalhin palagi yung isa.
sanay po ako sa dalawang itak. Eh kung may samurai ka dito yun na lang ipahiram mo sa akin. Meron naman dyan. Yung samurai na dating ginamit ng ama ni Dario nung nabubuhay pa. Basta ako ang gagamit ng baril na sinasabi niyo, Tio Anselmo ha. Sabi mo meron kayo dito, kaya hindi ko na dinala yung baril ko kahit lisensyado yun. Oo, meron ako niyan. Mahaba at maiksi. Dati rin kasi akong sundalo noon. May edad na ako kaya nagretiro na ako Maya-maya lang natigilan si Direk Jose. Napansin ko na nakatingin siya sa sinakyan naming van na nakaparada sa labas ng aming bakuran. Nang tingnan ko naman kung ano ang tinatanaw niya, wala naman akong napansin na kakaiba doon. Pero nang makita kong napapangiti na siya ay talagang nagtaka na ako. Kaya muli kong tinanaw ang van. Wala pa rin akong nakita kaya tinapik ko na siya sa balikat. Nagulat pa siya nang tumingin sa akin. Sino bang tinatanaw mo sa malayo? Kanina pa kita napapansin na. Napapangiti ka pa kanina. Palagay ko mabibili ako rito sa inyo pare. Hindi ako mainip kasi marami pala dito magagandang babae. Ay nako! Ay kung sa magagandang babae lang naman ay marami talaga dito sa aming Mario Direk Jose. May magandang babae nga po na nakita akong dumaan kanina lang. Nakatingin siya sa akin. Nakangiti siya. Kaya napapangiti din ako. Kaya nga lang ay huwag kang basta magtitiwala sa makikita mo dito, Direk Jose. Lalo na ngayon na may mga napapabalitang kababalaghan na nangyayari. Wala po kayo dapat alalahanin sa akin. Kaya ko naman ipagtanggol ang sarili ko. Bitiwan mo siya, halimaw ka! Dario, tulungan mo ako. Ngayong gabi ay mamamatay kayong dalawa. Huwag mo kaming takutin. Hindi mo pa yata ako kilala. Humanda ka sa akin ngayon. Pambihira. Nagawa mo pang makailag sa pamalo ko kahit hawak-hawak pa ni Direk Jose. Hindi ako kasing hina mo, ulol ka. Saluhin mo ang manyakis na ito. Yeah! Pareho kaming natumba ni Direk Jose nang bitiwan siya ng aswang at ihagis sa akin. Nang makabawi si Direk Jose sa ginawang pagsakal sa kanya ng aswang ay marahan siyang tumayo. Itinayo din niya ako kaya muli kaming humarap sa aswang. Biglang tumawa si Direk Jose. Noong una ay mahina lang pero nang magtagal ay lumakas na ang pagtawa niya kasabay ng pag-iling ng kanyang ulo na parang iniinsulto ang kaharap. Anong nakakatawang hangal ka? Kaya pala kanina pagyakap ko sa iyo ay nakaamoy ako ng amoy asupre at panis na langis ng yuk. Isa ka palang aswang? Ay, nakakadismaya naman. Ang baho ng amoy mo. Nakakasuka ka. Ganun kasi ang ginagawa ng mga yan kapag kabilugan ng buwan. Kaya sa susunod na makaamoy ka ng ganyan, nakabaong babae, alam mo nang ibig sabihin nun. Sobra ng pag-iinsulto nyo. Huwag kayong masyadong matuwa dahil malulungkot naman ang mga maiiwan ninyo. Ah! Hindi alam ng aswang na sinadya namin iyon ni Direk Jose para magkaroon kami ng pagkakataong makaisip ng paraan kung paano siya lalabanan dahil wala na kaming armas. Kahit kasi ang kahoy na hawak ko kanina ay naagaw na rin niya. Napaatras kami. Noon nasagi ng aming paa ang isang bato na kasing laki ng aking kamao. Kaagad ko yung dinampot kaya nang lumapit sa akin ang aswang at ibuka ang bibig para ako kagatin, ang bato na hawak kong ipinasok ko sa kanyang bibig. Kaya yun ang kanyang nakagat at sa tingin ko ay nabungi ang kanyang mga pangil. Hindi niya agad nailuwa ang bato kaya yun ang sinamantala ni Direk Jose. Nakakuha naman siya ng palapa ng nyog. Yun ang inihampas sa aswang. Pwisit kang lalaki ka. Hangal ka. Masarap ba ang bato ha? Maswerte ka't nailuwa mo pa. Ngayon, kami naman ang sasalakay sa'yo. Humanda ka! Tama ka, Dario. Hindi na niya magagamit ang kanyang bunganga. Nagdurugo na yon. Parang nabungi ng pangil niya. Tayo na! Yeah! Hindi ko nga magagamit ang pangil ko dahil masakit ang aking bibig pero nakalimutan nyo
nyo yata na mayroon pa akong matatalim na kuko! Tatapusin ko kayong dalawa! Malakas pa rin ang aswang, Dario. Alam ko, Direk. Kaya nga lansihin mo siya para mapunta sa iyo ang atensyon niya. Kukunin ko yung matulis na kahoy. Yun ang pag-asa natin. Sige. Hoy, babaeng mabaho. Halika rito. Pagtsatsagaan na rin kita. Pwede ka na rin pagtsagaan kapag ganitong malamig na panahon. Laman tiyang ka rin. Halika dito. Ituloy natin yung ginagawa natin kanina. Ikaw ang gagawin kong hapunan para ilagay ko sa kumakalangkong tiyan! Dario! Direk Jose! Mayroon pa mga dumating na istorbo. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita, lalaking manyakes! Mabilis na umatras ang aswang nang matiyak niyang dihado na siya dahil dumating na rin si Tio Anselmo. Nang tumakbo na ang aswang palayo, hinabol namin siya hanggang sa makarating kami sa lugar na maraming puno. Bigla siyang humarap sa amin ni Direk Jose, kaya pala ay may malaking putol ng puno na pinuluputan ng kanyang buhok at yun ang inihampas niya sa amin. Sapul kaming dalawa sa katawan kaya pareho kaming bumagsak. Nang muli niyang ihahampas sa amin ang malaking kahoy, binaril yun ni Rebecca. Nasapol ang kahoy at nadurog yun. Nang muling magpaputok si Rebecca ay ang aswang na ang inasinta niya. Lumukso pataas ang aswang. Ginamit niya ang mahabang buhok para maabot ang mataas na puno at doon magtago. Pero tinamaan pa rin siya ni Rebecca sa balikat kaya muling bumagsak ang aswang. Nasapul mo siya, Rebecca. Doon siya bumagsak sa likuran ng makapal na halaman na yon. Tingnan niyo, bilis! Umanda sa akin ang aswang na yan. Ako ang tatapo sa kanya. Mag-iingat ka, Direk Jose! Dali, baka makatakas pa. Sugatan na yan. Pambihira. Nasa na ang walang yang yun? Wala na siya rito ah. Sugatan na siya, pero nakatakas pa rin. Kaya ng mga patak ng dugo niya. Doon sa madamong bahagi na yun, doon siya tumakbo. Ayun siya! Naging malaking baboy na itim! Pabayaan doon na siya. Di na natin siya abutan. Napakabilis tumakbo ng aswang na awok. Bumalik na tayo sa bahay. Awok ba ang tawag sa ganung aswang, Tio Anselmo? Pambihira naman. Isa siyang kubot pero nagagawa niyang magpalit ng anyo ng ganyan? Ayun na din ang hindi ko maintindihan. Anong klaseng dugo ng aswang ang taglay ng babaeng yun? Muntik na ako doon ha. Aswang pala ang walang yang yun. Salamat sa iyo, Dario ha. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Kaya sa susunod, mag-iingat ka na. Hindi lahat ng maganda, siguradong maganda. Yung iba, sa simula lang maganda. Kapag nilapitan mo, halimaw pala kagaya nun. Hayan kasi mahilig ka kasi sa laman tiyan. Kaya hayan, munti ka nang gawing laman tiyan ng aswang. Bakit namutla ka? Ngayon ka pa nag-alala, ligtas ka na. Naalala ko kasi yung mga nababasa ko sa nobela, sa pocketbook. Totoo pala talaga yung merong aswang. At sabi doon, kapag nagkaroon ka ng atraso sa kanila, hindi ka nila titigilan hanggang hindi sila nakakaganti sa'yo. Totoo yan. Maraming pangyayari dito sa aming lugar na ganyan. Binalikan ng aswang at pinatay. Ganun po ba? Ibig sabihin, kahit saan ako pumunta ay hindi niya ako titigilan? Hindi lang ikaw, Direk. Lahat tayo ngayon ay may atraso na sa kanya. Kaya kung iniisip mo na bumalik na ng Maynila, huwag mo nang ituloy. Kasi kapag doon kanya sinundan, mag-isa ka lang lalaban sa kanya. Tama si Dario. Dito na lang tayo habang hindi pa tapos ang problema. Mas maganda kung sama-sama tayo dito. Oo, wala naman talaga akong balak umalis eh. Dahil ngayong nakakita na ako ng aswang. Nasasabik pa akong makakita ng iba. Baka makabutay ng magandang kwento dito para pagbalik natin sa Maynila, makakagawa na naman tayo ng magandang pelikula. Hay, ang mga direktor talaga, kahit saan makarating palaging story ang nasa isip. Kahit na minsan ay nalalagay na sa panganib. Kaya nga sa palagay ko, tatabo sa takilya kapag gumawa tayo ng totoong karanasan natin. Eto na yun. Sisimulan ko ang istorya habang nasa San Juanico Bridge tayo. Tsak, magbubum ito!
Marahan akong naupo sa upuang naroon. Magandang hapon po, Apo Ernesto. Alam ko darating ka, Dario. Dahil sa problema sa iyong kapatid, hindi ba? Opo, nawawala po si Melody. Ayon kay inay, ilang araw na siyang hindi umuwi. Kaya kahit abala ako sa trabaho sa Maynila, bumalik ako dito. Gusto kong hingin muli ang tulong niyo. Inaasahan ko na yan, Dario. Dahil sa totoo lang, ay muling namang nagbalik sa ating bayan ang lahi ng mga aswang. Alam kong nandito sila para gumante, hindi lang sa iyong kapatid, kung hindi sa ating lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Kung natatandaan mo, 5 taon ang nakararaan. May mga aswang tayo na sinalakay sa kanilang lugar. Napatay natin ang kanilang pinuno na isang awok. Yun si Sebastian at ang asawa niyang kubot na si Marcela. Opo, natatandaan ko nga yun. Pero nakatakas ang 2 nilang anak. Naitaboy na natin sila palayo sa ating bahay, di ba? Sa palagay ko ay sila ang nagbalik ngayon. Sinimulan na nila ang paghihigante. Pero ayon po sa balita ay mga gabunan ang dumukot sa mga babae. At yung nakalaban naman namin kagabi ay isa raw kubot yun. Hindi ba, Dario? Sino ba ito mga kasama mo, Dario? Sa palagay ko ay mayroon din silang potensyal na maging manunugis. Ramdam ko na sanay din sa away ang dalawang ito. Si Rebecca po ang aking nobya. At ito naman po si Derek Jose. Ang nakadiscover sa akin para maging artista. Kaya pala parang pamilyar ang mukha nila. Sige, ipapaliwanag ko sa inyo ang dahilan kung bakit may napapabalitang gabunan sa ating bayan. Kapag ang aswang na may lahing awok ay nakapag-asawa ng aswang na kubot, naghahalo ang dugo nila at ang mga anak nila ay nagiging gabunan. Ibig sabihin nagtataglay po ng 2 klase ng dugo ang mga aswang na anak ng awok at kubot? Tama ka. Kaya nga sila tinawag na gabunan dahil mas malakas na sila. Yung ibang gabunan ay nakakaya ring manggaya ng anyo. Yung iba naman na ganun ang lahi. Pwedeng kubot siya. Pero kaya ayaw niya maging isang awok na may kakayahang maging baboy ramo. Ganun po yung nakalaban namin kagabi. May dala ka bang larawan ni Melody o kaya kahit anong pag-aari niya? Meron po. Yun po talagang isa naming sadya dito. Ang ipatawa siya. Heto po ang larawan niya. Patuloy siyang bumulong ng orasyon. Buhay pa ang kapatid mong si Melody, Dario. Talaga po. Kung ganun, nasan po siya ngayon? Oo. Nasa isang madilim na lugar siya at patuloy na umiiyak at nakikita kong nahihirapan na siya. Kailangan mo siyang matagpuan habang may panahon pa at makakaya pa niyang tiisin ang hirap. Pero paano po ang gagawin ko para matagpuan siya? Albularyo ka din na kagaya ko. Gamitin mo ang lahat ng naituro ko sa'yo. Isa ka rin dating manunugis ng aswang. Kagaya ng dati mong ginagawa kapag mayroon kang hinahadap. Halukayin mo ang lihim ng mga gabunan at kubot na yan. Kung kailangang baliktarin mo ang bayang ito ay gawin mo. Tama po kayo. Pwede ko po bang mahiram ulit ang mga bendedadong gamit niyo? Oo naman. Hayaan ang mga kagamitang may kakayahang puksay ng sino mang kampo ng kadiliman. Kumuha na kayo ng mga kailangan ninyo. Nandyan sa kahon na kahoy mayroon pa diyang armas. Po Ernesto? Bakit ang dami ng binditadong arabs dito? Ang pinuno ng mga manunugis na aswang dito, lahat ng mga kasama kong namatay sa labanan, ay kinukuha ko ang mga armas at iniigatan para kung mayroong mga ilagan ay may pahiram ko ulit sa kanila kagaya ngayon. Kailangan nyo ng armas. Ganun po pala. Meron pa po akong isang tanong. Ano pa ang tanong mo? May agimat po ba kayo? Kanina kasi pagdating namin ay biglang bumukas ang pintuan pero walang tao. Nakaupo kayo dyan sa upuang yan. Paano nangyari yun? Para kasing automatic door Ayun o, tingnan mo. Mayroong mahabang lubid na nakatali doon sa pintuan at mayroon ding guma na nakalagay. Kahit nakaupo ako kapag hinata ko itong lubid, ay bubukas siya. Kapag binitawan ko naman, ay sasarado dahil sa goma.
Napatawa na lang si Direk Jose nang malaman ang lihim ng pintuan ni Apo Ernesto. Tapos ay lumapit na rin siya sa dingding at kinuha ang 2 samurai na nandoon. Kinuha ko naman ang isang mahabang itak at ang mahabang buntot pagi na naroon. Humingi din po ako ng langis kay Apo Ernesto para magamit namin sakaling masugatan kami para mapigilan ang pagkalat ng kamandag ng aswang sa paghahanap kay Melody. Pero hindi namin siya nakita. Hanggang isang araw bago kami makarating sa aming bahay ay nakasalubong namin si Tio Anselmo. Nakasando lang siya ng pagkakataong yun. Saan ba kayo galing? Kanino ko pa kayo hinahanap Nag-ikot po kami sa buong baryo natin pero wala naman kami nakita na kahina-hinala. Lahat kasi dito kakilala ko. Pati ang lahat ng mga bahay nakabukas naman kaya natitiyak kong wala dito sa lugar natin ang aswang na yun. Talagang wala naman dito yon kasi alam nila na daan dito ang pugad ng mga manunuges. Madali silang makikita dito. Tio Anselmo, may sugat po kayo sa balikat. Ano nangyari dyan? Kanina kasi nagputol ako ng puno. Yung saga na batulis ay sumabit dito sa balikat ko. Kaya nagkaroon ako ng sugat sa balikat. Pero huwag mo na itong pansinin. Mas mahalaga ang ibabalita ko sa inyo. Ano po bang magandang balita? May nakapagsabi sa akin kung saan nagtatago ang mga aswang. Totoo bang sinasabi niyo, Tio Anselmo? Oo, doon daw sa kabilang baryo sa malaking lumang bahay. Doon nagtatago ang mga hinahanap nating aswang. Kaya nga, hindi ko na nakuhang magbihis. Dila ko na lang yung sibat na ito para hanapin kayo. Punta natin ang lugar na yon bago pa makaalis ang mga aswang. Oo nga, Dario. Mas mabuti pa nga kung punta na natin habang mataas pa ang sikat ng araw. Ang nababasa ko rin ay mahina ang mga aswang kapag ganitong oras. Tiniyak sa amin ni Tio Anselmo na alam niya ang kinaroroonan ng mga aswang kaya noon din lumakad kami. Nang makarating kami sa kabilang baryo, kaagad naming hinanap ang malaking lumang bahay. Nang makita nga namin yon, kaagad kong napansin na nag-iisa lang ang bahay na yon sa lugar na yon. Malayo ang mga kasunod na bahay, kaya nga siguro yun ginawang lungga ng mga aswang. Nakita rin namin na mayroong mababang pader ang paligid ng bahay. Lumang-luma na yun pero maganda pa rin. Tahimik na tahimik ang paligid. Wala kaming nakitang tao sa labas ng bahay, pero dahil tiniyak ni Tio Anselmo na naroon ang mga aswang, maingat naming pinasok ang loob ng bakuran ng mansyon. Marahan kaming lumapit sa malaking bahay. Dahil nakabukas ang pintuan ay si Tio Anselmo ang unang pumasok. Masyadong tahimik ang paligid, Tio Anselmo. Kaya nga kailangan natin mag-ingat. Sige na, pumasok na kayo. Umanda ka na, Direk Jose. Tunay na labanan na ito. Wala na ditong take two kapag nagkamali tayo. Oo, alam ko yun. Kaya nga, mag-ingat ka rin. Dahil sa pagkakataong ito ay hindi natin alam kung mababantayan ka pa namin ni Dario. Huwag ka mag-alala, Rebecca. Kahit ano ang mangyari, aalagaan at babantayin kita. Habang naghahanap kami sa salas ng bahay na malawak ay nagulat kami nang bigla ay umingit ang pintuan. Kaya pala ay tumakbo papalabas ng bahay si Tio Anselmo at isinara niya ang pintuan kaya nakulong kaming 3 sa loob ng bahay. Tinakbo ko pa ang pintuan para buksan sana yun pero hindi ko na napigilan si Tio Anselmo. Nailak na niya ang pintuan. Nang buksan naman ni Direk Jose ang mga bintana, nalaman niya na hindi na rin kami basta makakadaan doon dahil sa mga bakal na grills na naroon. Nakita namin na tumayo sa tapat ng nakabukas na bintana si Tio Anselmo. Bakas ang galit sa kanyang mukha nang humarap sa akin. Oh, anong ibig sabihin nito, Tio Anselmo? Ang ibig sabihin nito ay katapusan nyo na. Mamamatay na kayo dyan sa loob ng bahay na yan at walang makakaalam. Wala ring makakarinig sa inyo dahil nasa liblib na lugar ang bahay na ito.
Buksan mong pintuan, Tio Anselmo! Huwag kang magbiro! Hindi ako nagbibiro. Diyan na kayo! Anong nangyari sa tiyuhin mo, Dario? Parang wala siya sa kanyang sarili. Hindi ko nga alam eh. Nag-iba ng aura ng kanyang mukha nang muling humarap sa atin kanina. Humanda siya sa akin. Kapag nakalabas tayo dito. Humanda kayo. Mukhang nandito na mga aswang. Kagaya ng sinabi ni Tio Anselmo. Dario, ayun, sa ikalawang palapag ng bahay. Napakalaking halimaw yan. Anong klaseng aswang ba yan? Napakalaking tao na merong itim na balat. Pero puti ang mga balahibo. Na sa tingin ko mukhang matitigas at matatalim. Namumulang mga mata at ang hahaba ng mga pangil. Pati ang mga kuko sa paa at kamay ay mahaba. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang aswang. Baka iyan na yung sinasabi nilang gabunan. Dalawa pala silang naandito sa loob ng bahay. Mukhang babae itong isa. Kasi ang haba ng buhok hanggang bewang. Harapin niyo ni Dario yung malaking gabunan na yun at ako ang haharap sa babaeng yan. Sigurado ka bang kaya mo siyang harapin, Rebecca? Oo naman. Sanay ako sa bugbugan. Dahil karate black belt ako. Ang pagkakaiba lang nito ay nangangagat ito. Pero patalim naman ang hawak ko kaya parehas lang kami. Sa bagay, hawak naman natin ang mga benditadong armas. Kaya tayo na Direk Jose. Nang lumapit na nga ang gabunan na nasa kusina ay sinalubong na siya ni Rebecca. Nagsimula na silang maglaban. Nakita ko naman ang mabilis na kilos ni Rebecca. Ilang beses niyang naiwasan ang mga pag-atake ng gabunan tapos ay patakbo siyang tumalon sa ibabaw ng upuan at binigyan niya ng flying kick ang aswang na tinamaan sa dibdib. Tumumba yun. Nang tumalo naman ang malaking gabunan mula sa ikalawang palapag ng bahay, bumagsak sa salas at sinugod na kami ni Direk Jose. Tinaga ko siya pero nakaiwas tapos buong lakas kaming siluwag. Para siyang toro sa lakas kaya pareho kaming tumumba ni Direk Jose sa mga upuang naroon sa salas. Nagbagsakan ang mga upuan. Buwisit! Ang lakas ng aswang na ito Sakit ng likod ko! Humanda ka sa akin! Babawian kita! Ang tagal ko nang hindi nararanasan ng ganito Namiss ko na yung ganitong tunay na bakbakan. Tayo na Direk Jose. Bawian natin ang halimaw na to. Tama ka, Dario. Gusto ko rin ng ganitong labanan. Kapag nakataya ang buhay, mas gaganahan ako. Magseryoso nga kayong dalawa. Hindi na birong nangyayaring ito. Malakas din ang isang to. Rebecca, natatanda mo ba yung ginawa natin sa kalaban nating halimaw dun sa pelikula? Yung sobrang lakas at bangis. Kung natatandaan mo yun, ganun ang gawin mo. Hindi ko pwedeng sabihin kasi maririnig ng mga aswang na to. Maiiwasan nila ang pag-atake mo. Tama ka nga, Dario. Sige, laban na ulit. Hiyat! Nang muli ngang sumugod sa amin ang gabunan, muli kaming sinalakay gamit ng malalaki niyang mga kamay. Magkakasunod na pag-atake ang kanyang ginawa kaya naman pag-iwas din ang ginawa namin ni Direk Jose. Sa bilis niyang kumilos, hindi kami makaganti. Patuloy lang kaming napaatras hanggang sa magkasunod kaming tamaan ng malakas na sipa ng aswang. Muli kaming bumagsak ni Direk Jose. Nahirapan akong huminga pero hindi ako nagpahalata na nasaktan. Nang tanawin ko si Rebecca, nakita kong nakahandusay din siya. Ayos ka na ba, Rebecca? Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Ang kalaban mong isipin mo kung paano mo yan pababagsakin. Sabay tayong sumugod, Dario! Ikaw sa ibabaw at ako sa ilalim atake. Alam mo na kung anong parte ng katawan ng aswang ang pupuntirahin natin para manghina siya. Oo, Direk Jose. Tayo na! Sige, tapusin na natin to. Maya-maya lang babagsak na ito. Ang hangal, walang kaalam-alam. Kumindat sa akin si Rebecca. Inginuso niya ang mga kamay at paa ng kalaban niyang aswang. Nakita ko na nagdurugo na ang mga yun dahil sa malaking hiwa ng patalim na gamit ni Rebecca. Hindi nga lang nasentruhan sa pulso, kaya nang sabay kaming umatake ni Direk Jose ay magkakasunod na atake ang ginawa ko sa aswang. Inakala niya na ang kanyang puso ang target ko nang tagain ko siya kaya isinalag ang kamay. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na hiwain ng isang itak ko ang pulso niya. Ganoon din ang ginawa ni Direk Jose, ang mga litid sa paa ng aswang ang kanyang hiniwa kaya naman di nagtagal.
Bumagal ang kilos ng aswang. Parang nawalan na rin siya ng lakas at napaluhon sa aming harapan kaya pinugot ko na ang ulo niya. Tapos na ang asawa mo, aswang! Ikaw nang kasunod! Yeah! Tutulungan pa ba natin si Rebecca? Wag na. Kaya niya na yan. Wala na rin naman lakas yung aswang na kalaban niya dahil naputol na maugat sa litid nito doon sa paa at pulso. Oo nga eh. Napatay niya ang aswang. Grabe pala ang tapak nitong si Rebecca. Dario, sigurado ka bang gusto mong maging asawa si Rebecca? Abay, para pala itong si Gabriela sila. Oo nga eh. Kapag hindi kami magkasunod sa isang bagay, siguradong maghabol lang kami ng itak. Kapag yan ang napangasawa mo, hindi na Dario ang magiging pangalan mo, kundi ikaw na si Andres. Anong Andres? Andres Tisaya. Ako ba pinagtatawanan nyo? Ang sabi ni Derek Jose, ang galing mo daw. Oo, Mag-isa mo lang hinarap yung babaeng aswang. Tapos kami pinagtulungan pa tong kalaban namin. oo nga. Sus, ng bola pa kayong dalawa. Umalis na tayo dito. Meron pa tayong kailangang harapin. Ang loko-loko mong tsuhin, Dario. Nakita ko na talagang seryoso na si Rebecca kaya naghanap kami ng daan palabas ng bahay. Nagkataon naman sa likurang bahagi ng bahay ay marupok na ang pintuang naroon kaya yun ang pinwersa naming buksan para makalabas kami ng bahay at makabalik kami sa amin. Nang pagkakataong yun ay kasama pa ni Tio Anselmo si Inay at kasalukuyan silang nagkakape sa harapan mismo ng aming bahay. Nang makita nila kami, kaagad tumayo si Tio Anselmo. Nandiyan na pala kayo. Umupo na kayo at magkape tayo. Nagdala ko sa inay mo ng maruyang kamuting kahoy. Ang galing mo talaga magkunwari, Tio Anselmo. Matapos mo kaming ikulong sa bahay na mayroong mga aswang, ay nandito ka ngayon kay Inay? Para kung hindi na kami makauwi, ay hindi kanya pahihinalaan. Ano bang kalukuhan pinagsasabi mo, Dario? Anong bahay? Anong aswang? Kanina pa nga ako dito sa inyo at hinahanap kayo. Nagsisinungaling ka pa. Hindi ka ba makapaniwala na kaligtas kami sa ginawa mong patibong sa amin? Ay, ano bang kalokohan ang pinagsasabi nyo? Maghapon dito ang Tio Anselmo mo. Sinamahan niya ako kasi natatakot akong mag-isa. Hindi siya umaalis dito. Inay, 3 kaming kasama niya kanina. Hindi nga ako umalis dito, Dario. Iisa lang ang paraan para linisin mo ang pangalan mo, Tio Anselmo. Itaas mo ang manggas sa t-shirt mo. Pero bakit pa? Pinagbibintangan niyo ako sa kasalanang hindi ko alam? Kung ayaw mong itaas, ako na lang ang gagawa. Ibubunyag ko ang kalokohan mo, mga Anselmo. Wala ngang nagawa si Tio Anselmo nang lapitan siya ni Derek Jose at itaas ang mga manggas ng kanyang damit para tingnan namin ang kanyang balikat. Nagulat kaming 3 nang makita namin na walang sugat sa magkabilang balikat si Tio Anselmo. Nang hindi pa kami nasiyahan, hinubad na niya ng tuluyan ang kanyang damit para ipakita sa amin na malinis ang katawan niya. Dahil doon ay nanlulumo kaming nagkatinginan. Pero, sino yung kasama natin kanina? Oo nga. May sugat yun sa balikat. May mga aswang na may kakayang manggaya ng anyo ng mga taong gusto nilang gayahin. Magaling silang magtago ng aura nila, kaya hindi mo sila mahalata. Ginaya nila ang tiyuin mo para magtiwala kayo. Naku, baka yun yung aswang na nabaril ko sa balikat. Yung nang akit kay Derek Jose. Siyang gumaya sa anyo ni Tio Anselmo para mahulog tayo sa patibong niya. Tio Anselmo, pasensya na po kayo kung nag-isip kami ng masama. Muntik na kasi kaming mapahamak doon. Oo nga po pasensya na. Wala kayong dapat ipag-alala. Hindi naman ako nagagalit sa inyo. Apo Ernesto, may paraan ba para hindi na maulit ang ganitong pangyayari? Magbalot kayo ng asin at bawat. Ilagay nyo sa inyong bulsa. Tapos ay ipapairam ko sa inyo itong maliit na bote na may lamang lana o langis. Kapag mayroong aswang sa paligid, kukulo ito, Dario. Salamat, Apo Ernesto. Bukas ay susuyurin namin ang kabilang baryo.
Alam kong doon naglulungga ang mga aswang na yun. Ay sige, sasama na ako. Pwede kayong makituloy kina Kapitana Julie. Kaibigan ko siya. Isa ring dating manunugis. Kung naroon nga ang mga aswang, malas sila. Matapos na maging malinaw sa amin ang lahat para kaming pagod na naupo na lang sa mga upuang naroon. Nagtimpla naman ng kape si inay at ibinigay sa amin. Nang kumakain na kami, muli kaming nagkatawanan paano nga. Nakita namin kung gaano kalakas kumain ng maruyang kamoteng kahoy si Rebecca. Parang ibinuhos doon ang lahat ng kanyang galit sa aswang na gumaya kay Tio Anselmo. Sarap po ng maruyang kamoting kahoy, Tio Anselmo. Sana pagkatapos ng problema, bago ako bumalik ng Manila, magluto ulit kayo ng ganito, ha? Oo naman. Sige, ipagluluto ko namin ni Nanay Clarita mo. Nako, kapag ikinasal na kayo ni Dario ay palagi kang makakatikim niyan. Kasalan agad, Nay? O bakit? Wala ka bang planong pakasalan si Rebecca? Aba, ako ang makakalaban mo. Isipin mo na lang na sumama siya dito para damayan ka. Napakatapang niya, tapos babaliwalain mo lang. Baka paluin kita sa puwet. Oh, may kakampi na ako, ha? Kaya umayos ka, Dario. Agoy, tumatawag din pala ang nanay mo, Dario. Oo nga. Hindi pa kayo dumating ngayon ay ako talagang pupunta sa inyo, Apo Ernesto. Dahil nga sa sunod-sunod na pagkawala ng mga tao dito sa amin, at kapag natatagpuan ay mga patay na. Sobra ng payat nila na parang hindi pinakain ng ilang linggo. Dahil nga ang mga aswang na dumukot sa kanila ay ikinulong nila sa isang kwarto. Hindi sila pinapakain. Tapos ang mga dugo nila ay sinisip-sip ng mga aswang araw-araw. Kapag mahina na sila, ay saka sila papatayin at kakainin. Kaya nga andito kami, kasama ko itong sinadaryo para tugisin ang mga aswang na yan. Di ba ikaw yung taga-kabilang baryo na naging artista? Napanood namin yung nakaraang pelikula mo At saka ikaw din yung babae. Kami nga po yun. Kaya naman pala pamilyar sa akin ang mga mukha nyo. Teka lang, alam nyo bang pinapasok nyo? Abay, aswang ang kalaban dito. Totoong aswang, ha? Hindi kagaya sa pelikula na kunwaring aswang lang. Bago pa mag-artista itong si Dario, manunugis na siya ng aswang. Isa rin siya sa mga tinuruan ko para maging mahusay na albularyo. Kaya wala kang dapat ay pag-alala, Kapitana. Ang mga kasama naman niya ay sanay din sa pakikipaglaban. Oo nga po. Natigil ako sa pagsasanay bilang albularyo dahil dumating ang magandang oportunidad. Pangarap ko rin po kasi talaga na maging action star. Mabuti naman kung ganon. Dahil ang namiminsala na aswang sa lugar na ito at sa mga karatig na baryo ay ang mga kinatatakutang aswang na gabunan. Kahit ano pa pong klase silang mga aswang, hindi po kami natatakot. Dinukot nilang kapatid ko kaya hindi ko sila mapapatawad. Kailan pa ba nawawala ang kapatid mo? Mga 1 linggo na po. Hindi kasi agad nakaluwas si Nainay para sabihin ang nangyari sa akin. Hinanap muna nila si Melody. Nang hindi na makita, tsaka nila ako pinuntahan. Mga ilang araw na rin kami naghahanap sa kanya. Ay nako, kung ganon. Mas mabuti pa na pumunta na lang muna tayo sa morgue sa bayan. Nakuha na kasi sa punerarya mga bangkay na natatagpuan dito sa aming baryo na biktima ng mga gabunan. Merong mga babae at lalaki na nandun sa morgue. Kamusta ang lakad yun, Dario? May pag-asa pang buhay ang kapatid ko, Apo Ernesto. Kaya magandang malaman natin sa lalong madaling panahon. Mabuti naman kung ganon. Ang kailangan talaga ay malaman natin ang lungga nila para mailigtas natin si Melody at ang iba pa. Bilog na naman ang buwan, Apo Ernesto. Kagaya pa rin ng dati, maalinsangan kahit na merong hangin. Nagbabadya na naman ang panganib para sa mga taga rito. Oo, Kapitana Julie. Kaya nga bago pa kayo dumating ay meron na akong naisip na plano. Yun ay kung papayag si Rebecca. Ano po bang plano nyo? Madalas nilang sinasalakay ang mga taong nag-iisa lang na naglalakad sa gabi. Gusto ko sana na ikaw ang gawing pain sa mga aswang.
Hindi ka naman namin pababayaan dahil nasa paligid lang kami. Sige po, payag ako. Maganda yung naisip nyo para kapag lumapit sa akin ay uupakan ko kaagad. Oo nga, Apo Ernesto. Kayang-kaya na Rebecca. Hindi ba, Direk? Oo naman. Sa laki ba naman ang braso at binti niya di? Nako, Direk, hindi ko na sila gagamitan ng kamay. Etong baril kong hahabol sa kanila. Teka, 45 yun sa mo, di ba? Oo, sa kanya nga to, hiniram ko. Mas asintado ako sa ganito eh. Tsaka madaling itago sa katawan. Siya na lang ang gumamit ng rifle niya. Hindi pa nakakalayo ang aswang. Sige. Magdalawang grupo tayo. Oo, tayo na makasama. Sumama sa akin ng iba. At yung iba naman kay Apo Ernesto. Kami ni Rebecca. Sasama sa iyo. Pambihira. Kung alam ko lang na siyang bibiktimahin ng aswang, sana sinundan ko na siya kanina. Huwag mo nang sisiyan ang sarili mo. Sadyang mautak lang aswang na yun. Kaya halika na. Patuloy naming binagtas ang direksyong itinuro ni Paeng hanggang sa matanaw nga namin ang isang babaeng tumatakbo palayo doon. Alam namin na yun ang aswang kaya patuloy namin siyang hinabol hanggang sa makarating kami sa kakahuyan. Parang napagod ang babae at tumigil sa pagtakbo. Nang humarap siya sa amin ay nanlilisik ang kanyang mga mata. Mahahaba ang kanyang mga pangil at nakakatakot ang kanyang mahahabang kuko. Wala ka nang tatakbuhan, aswang! Nasukol ka rin namin! Pinagod mo ako, walang yaka! Tatagpasin ko talaga ang lig mo! Nagkita tayong muli, lalaking manyakes! Hoy! Ikaw pala yung babaeng mabaho. Kasabot ka pala ng aswang na ito. Sinadya pala niya magpabol para sumunod kami rito. Tama ka! Iyon nga ang plano ko. Lahat kayo ng mga taga rito ay papatayin namin. At yung iba na pwede namin gawing tauhan ay gagawin namin. Tapos ay sasalakayin namin ang baryo ni Apo Ernesto kapag sapat na ang aming puwersa. Pero nandito na kayo, kaya malas ninyo. Kayo ba ang mga anak ng napatay namin ng mga aswang? Naawok at kubot? May 5 taon na nakakaraan. Sino mang Sebastian at Aling Marcela? Matalas pa pala ang memorya mo. Kami ngayon, nagbalik kami para gumante. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala ang pagpatay niyo sa aming mga magulang. Marami silang buhay na inutang. Kaya dapat lang na gano'n ang maging kabayaran. Kaya nga, uutangin ko rin ang buhay niyo. Ako si Nita, ang panganay nilang anak, at ang kapatid kong si Rolly ay nagbalik para maningil. Wow! Ang angas ng dating mo ah! Paano mo naman gagawin yon? Eh 2 lang kayo tapos 7 kami. Kung tuso kayo, ay mas tuso kami. Marami na kaming nabiktima sa lugar na pinagtaguan namin at lahat sila ay ginawa naming kagaya namin. Kaya nagbalik na kami dito para sakupin ang baryong ito. Nagulat kami nang mula sa likuran ng malalaking puno na naroon ay naglabasan ng mga nagtatagong aswang. Puro gabunan ng mga kalalakihan at kubot naman ng mga babae. Sa bilang ko ay nasa 15 sila. Kaya naman hinugot ko na ang mahabang itak sa baina. Sa kabilang kamay ko naman ang mahabang sibat. 2 itak naman ang hawak ni Direk Jose. Kay Rebecca naman ay baril at sa kabilang kamay ay patalim. Wala na kaming tatakbuhan dahil napaligiran na kami ng mga aswang. Kala ko pa naman nakakalamang na tayo. Hindi pala. Oh, paano yan mga kasama? Tig-2 tayong aswang ang napapatayin ha? Sige, ako nang harap sa 3. Ibigay niyo na sa akin ang babaeng mabaho na ito. Tusong mga ito. Dario, halikan mo nga ako. Oh, bakit ba? Abay, walang nakakatiyak kung sa gabing ito mabubuhay pa tayong 2. Labanan na ito hanggang kamatayan. Kaya habang may panahon pa, gusto kong madamang huling yakap at halik mo. Sige, kung yun ang gusto mo. Kaagad ko nga naniyakap at hinalikan sa labi si Rebecca pero ang aking mga mata ay nakatingin sa mga aswang na naroon. Nakita ko na lalong nagalit ang pinuno ng mga aswang na babae. Parang hindi niya kayang tingnan ang ginagawa namin. Kaya nang bumitaw sa akin si Rebecca, hinaplos pa niya ang aking mukha at tinitigan akong mabuti. Tandaan mo na ikaw lang babaeng minahal ko.
panoorin. Sayang nga lang at mamamatay na kayong dalawa. At least mamamatay akong masaya. Hindi kagaya mo. Malungkot ka na, pangit ka pa. Mga hangal! Ang yayabang nyo! Kayo lang ang nakita ko na hindi takot sa mga kagaya namin. Patayin nyo ang mga hangal na yan! Hindi ko gusto na maging kauri pa natin! Nang sumugod ang mga aswang, kaagad na nagpaputok ng baril si Rebecca. Dalawa kaagad sa mga yun ang tinamaan sa ulo at bumagsak. Kaagad na namatay ang mga yun. Noon ko naisip na benditado nga rin pala ang baril at mga bala ni Tio Anselmo. Tatlo pa ang sumunod na bumagsak sa mga aswang. Tigdadalawang tama ng bala ng baril ang sinalo ng kanilang mga katawan. Yun ang dalawang malalaking gabunan na sinadya ni Rebecca na patamaan. Nagulat naman ang aswang na si Nita nang makita ang nangyari sa 5 alagad niya. Hindi man lang nakalapit sa amin. Pero naubusan ng bala si Rebecca. Bago pa siya makapagpalit ng magazine, nakalapit na ang mga aswang kaya nakipaglaban na kami ng mano-mano. Ayos ang ginawa mo. Napatumba mo kagad yung dalawang malaki. Alam ko kasi na mahihirapan tayo sa kanila. Kagaya ng nakalaban natin sa malaking bahay. Ngayon, pwede na nating labanan ng harapan ng mga maliliit na gabunan na ito. Sige, mag-iingat ka. Hindi nyo kami mapipigilan. Yeah! Kumanda ka sa akin, babaeng mabaho! Tatagpasin ko ang lig mo! Yeah! Bago mo ako harapin, patayin mo muna ang mga alagad ko! Dalian mo at naiinip ako! Mayabang ka, ha? Hintayin mo ako! Umalis kayo sa dadaanan ko! Yeah! Marami pa rin ang aswang na nasa paligid namin kaya lumaban kami ng todo. Kung nasusugatan namin sila gamit ang mga benditadong armas, nasusugatan din kami sa mga mahahaba nilang kuko at pangil. Mayroon na nga sa mga kasamahan namin ang bumagsak at namatay dahil mababangis ang mga kubot na nakaharap nila. Singtigas kasi ng alambre ang buhok ng mga kubot at ginagamit nilang armas ang mga yon para tusukin at patayin ang mga kalaban nila. Nang makita ko na nasugatan din sa likod si Rebecca ng makalmot ng aswang, mabilis ko siyang nilapitan. Tinaga ko ang gabunan na nanakit sa kanya tapos ay sinaksak ko sa dibdib. Ayos ka lang ba, Rebecca? May sugat ka sa likod. Oo, ayos lang ako. Malalim bang sugat ko? Hindi naman siguro masyado. Kasi mahina naman ang pag-agos ng dugo. May bala ka pa ba dyan? Meron pa. Hindi lang ako makapagpalit ng magazine kanina kasi nakalapit na sila. Pero ngayon ayos na. Ang isa pang malaking gabunan na yon. Yun ang pumatay sa ating mga kasama. Siyang tatapusin ko. Sige, ngayon na. Lahat ng lalapit sa'yo ay ako nang bahala. Magsama-sama kayong lahat sa impyerno! Hinihintay na kayo doon ang amo niyo! Yeah! 4 na bala ang tumama sa malaking gabunan bago yun bumagsak. Nang tatayo pa sana yun, nagmamadali akong tumalon sa ere at bumagsak ako sa tiyan ng nakabulagtang gabunan. Itinusok ko sa kanang dibdib ang hawak kong itak. Tumagos yun kaya sumukas na ng dugo bago tuluyang nalagutan ng hininga. Noon naman pumulupot sa aking kamay ang mahabang buhok ng isang kubot. Hinatak niya ako papalapit sa kanya kaya nabitiwan ko ang isa kong itak. Pero ang isa ay nanatili sa aking kamay kaya nang malapit na ako sa kanya, tinaga ako sa mukha. Wasak ang bungo ng kubot. Nang bumagsak yun, lalapit pa sana ang dalawang gabunan pero natigilan sila nang marinig ang mga boses ni na Apo Ernesto at Kapitana Julie na dumarating kasama ang iba pa. Kaya nataranta ang natitirang aswang pati ang pinuno nila. Mga kasama! Tulungan natin sina Dario! Patayin ang mga aswang! Salamat at dumating na kayo, Apo Ernesto! Ay, pasensya na kayo. Mayroon pa kasi kaming tinugis na aswang. Nagpahabol yun sa amin kaya napalayo kami sa inyo. Nang marinig namin ang malakas sa putok ng baril, ay bumalik kami dito. Bahagi yun ng mga plano nila, Apo Ernesto. Pinaghiwalay tayo para mapatay nila ang sino mang makarating dito. Pero nagkamali sila dahil lumaban kami. Paano ba yan, babaeng mabaho? 3 na lang kayo. Hindi pa rin ako natatakot sa inyo! Mamamatay kayong lahat! Mga kasama, kung wala na tayong tatakbuhan, harapin natin ang mga hangal na ito!
Lumaban na nga ng sabayan sa amin si Nita at ang dalawa pang natitirang gabunan. Sadyang malakas si Nita dahil nagagawa niyang pagdikitin ang mga buhok niya at nagiging korting sibat para tusukin ang sinumang lalapit sa kanya. Minsan naman ay maghihiwa-hiwalay ang mga iyon at parang mga ice pick na patatamain sa amin. Kaya ilan sa aming mga kasamahan ang hindi nakailag at nasugatan. Ang mga minalas na tinamaan sa puso at ulo ay namatay. Pero dahil marami pa kami, wala na silang nagawa. Isa-isa silang bumagsak ng tamaan ng mga sibat na buho at matatalim na itak. Si Nita ay hindi na rin nakatakbo. Hinarang siya ni Direk Jose at siya mismo ang tumaga kay Nita. Malalim ang sugat na tinamo niya sa dibdib. Pero nang bumagsak yun, tumawa pa ng malakas kaya marahan akong lumapit. Mamamatay ka na, pero masaya ka pa. Nababaliw ka na yata. Dahil mayroon pa kaming mga plano. Ang kapatid ko, nasa baryo nyo na. Ang mga piling tauhan namin na mababangis ang kasama doon. Mamamatay ako, pero tiyak ko rin na mamamatay ang lahat ng mga naroon. Dario, ang inay mo at si Anselmo. Mas tusok kami kesa sa inyo. Patay na siya. Pero Ernesto, kailangan natin bumalik sa ating baryo para tulungan ng mga taga ron. Oo, narinig ko ang sinabi niya. Pero huwag kayong masyado mag-alala dahil nasa baryo natin ang maraming manunugis ng aswang na may mga hawak na binitadong armas. Pero kailangan pa rin tayo makabalik kaagad dahil si Tio Anselmo at Inay, sila lang yung nasa bahay. Sasama kami sa inyo. Tapusin nating muli ang mga salot na iyon. Dapat sa pagkakataong ito ay wala nang makatakas sa kanila para hindi na maulit ang ganitong pagkakataon. Tama si Kapitan Julie. Tayo nga, Dario. Noon din ay bumalik nga kami sa aming baryo na kasama sina Kapitana Julie at ang mga manunugis na kasama namin na kahit mayroon ng mga sugat, desperado pa rin sumama at tumulong. Sa totoo lang, noon ko nakita ang pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat isa para lang magkaroon ng katahimikan sa lugar. Pagdating namin sa aming baryo, nagkakagulo na nga. Tama ang sinabi ni Nita. Sumalakay na nga ang mga aswang sa aming lugar dahil pagdating pa lang namin ay 3 gabunan na agad ang sumalubong sa amin. Kaya kaagad namin iyong hinarap. Dario, puntahan mo na ang bahay ninyo. Tiyakin mong ligtas ang inay mo at si Anselmo. Kami na ang bahala dito. Sige po, Apo Ernesto. Mag-iingat po kayo. Magkita tayo mamaya. Tayo na, Dario. Nagkalat ang mga aswang sa lugar na ito. Plano talaga nilang gawing balagim ang gabi na ito. Mag-iingat tayo. Dahil kung malakas si Nita, ay tsak na mas malakas tong kapatid niya. Dahil isa tong gabunan na lalaki. May natitira pa naman akong ilang bala. Sa tansya ko, 4 pa ito. Bago pa siya makalapit sa atin, tatapusin ko na siya. Mabilis nga kaming tumakbo palayo kina Apo Ernesto. Makalipas lang ang ilang sandali na tatanaw ko na ang aming bahay. Pero bago pa kami makalapit doon, mayroon ng 2 aswang na humarang sa amin. Kaya natigilan kami nang makaharap ang 2 gabunan. Pero kagaya ng mga plano ay babarilin ang mga iyon ni Rebecca. Dahil asintado nga siya ay puro sa ulo at dibdib tinamaan ang 2 malalaking gabunan. Kaya halos sabay na bumagsak ang mga iyon. Akala namin makakalapit na kami sa bahay. Pero may isa pang malaking gabunan ang humarang sa amin. Kung galing ka sa kabilang baryo at nakarating kayo dito, ibig sabihin ay nakatakas kayo sa grupo ng ate ko. Kung ganon, ikaw palang kapatid ni Nita na si Rolly. Ha? Kilala niyo ang kapatid ko? Oo. Patayin na siya kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ganon din ang gagawin namin sa'yo. At sa mga tauhan mo. Malas nyo. Dahil ang baryong ito ay lugar ng mga manunugis. Alam ko yun. Kaya nga ang malalakas at mababangis sa tauhan ko ang isinama ko dito. Puro gabunan.
Kaya ngayon, tatapusin ko kayong tatlo. Ikaw ang mamamatay! Oh, teka, wala na akong bala. Hagal na babae. Muntik mo na akong magulat ah. Humanda kayo sa akin! Nang sumugod si Rolly, sinalubong ko na siya. Tinaga ko siya pero sinalulang niya ang kamay ko na mayroong hawak na itak. Tapos ay sinakal niya ako pero mabilis kong hiniwa ng isa kong itak ang kamay niya kaya nang masugatan ako. Inihagis niya ako kay Direk Jose na susugod din sana. Kaya kapwa kami natumba. Mabilis namang sumugod sa ere si Rebecca. Sinipa niya si Rolly pero hindi man lang yun natinag kaya bumagsak si Rebecca sa harapan niya. Nang hablutin niya si Rebecca at akmang kakagatin, muli akong sumugod. Pinaga ko siya kaya umatras siya at nabitiwan si Rebecca. Sumugod din si Direk Jose. Muli namin siyang inatake pero mabilis lang siyang nakailag. Nang mapaatras siya sa isang bako na may nakalagay na kawayan ay kinuha niya yun at inihampas sa amin. Yun ang ginamit niya para pansalag sa aming mga itak. Tapos ay tinadyakan kami. Muli kaming bumagsak. Noon ko nakita na may balang inilagay sa magasin ng baril si Rebecca kaya kinuha namin ang atensyon ng aswang. Bisit, sabi ko na nga pa mahina ang isang to. Parang si Bruce Lee kung sumipa. Hindi man lang nayanig ang bahay anak ko ah. Buti ka bahay alak ang tinamaan sa'yo. Sa akin puson. Baka hindi na ako magkaanak sa ginawa ng halimaw na to. Nakiliti ako Ano nakakatawa, ha? Sabi namin, mahina ka pala. Malaki ka lang tingnan pero wala ka naman palang ibubuga. Nakatsamba ka lang kaya kami bumagsak. Oo nga, baliwala ang ginawa mo. Nagsasayang lang kami ng oras sa'yo. Ganon? Mahina pala, ha? Sige, humanda kayong dalawa sa akin ngayon. Lalamugin ko muna kayo bago ko kainin ang mga puso niyo! Muli nga ay sumugod si Rolly gamit ang mahabang kawayan. Pinalo niya kami ng ilang ulit kaya ang mga itak namin ang isinasalag namin sa bawat paghampas niya. Ramdam ko ang sobrang lakas niya kaya nabitiwan ko ang isang itak ng isalag ko yun. Ang sumunod niyang palo ay iniwasan ko. Mabilis akong kumilos palapit sa kanya. Tinaga ko siya pero iniwasan lang niya at pinalo ako. Tinamaan ako sa tagiliran. Muli akong bumagsak. Nang tingnan ko si Direk Jose, mabilis siyang tumalon sa ere para tagain si Rolly. Nasalag din yon ang itak niya at bago siya makabuelo ulit, nahampas na siya sa likod ng kawayan. Halos panawan siya ng ulirat nang bumagsak sa lupa. Nang lingunin ko naman si Rebecca, nakatayo na siya, hawak ang baril. Pogi! Ayaw mong lumingon ha? Pangit! Tatapusin na kita! Huwag mo akong lukuin, babae. Alam kong wala na yung bala. Kaya ikaw naman ang susunod ko. Oo nga pala. Wala na nga pala. Pero akala mo lang wala. Pero meron! Meron pa! Nasapul mo ako. Meron ka pang bala. Sabi ko naman sa'yo meron pa! Sa dibdib, tinamaan si Rolly kaya napalhod siya. Nang makita ko natatayo pa siya para kagatin si Rebecca, mabilis akong tumayo. Kasabay ko si Direk Jose. Sabay kaming sumugod sa kanya. Itinusok ni Direk Jose ang itak sa likuran ni Rolly. Ang leeg naman niya ang pinuntirya ko. Malakas na taga ang ginawa ko. Nang himiwalay ang leeg niya sa ulo, nanlalambot akong bumagsak. Kaagad naman akong nilapitan ni Rebecca. Panalo tayo, Dario. Napatay natin ang aswang. Oo, sana lang napatay na rin ni na Apo Ernesto ang mga tauhan niya para matahimik ng lugar na to. Mahaba pa ang gabi. Suko na ko Pagod na ako. Sana'y sumikat ng araw at mamatay na ang mga walang hiyang yan. Kanina tawa pa kayo ng tawa. Sabi niyo walang kwentang aswang na kalaban natin. Ginawa lang namin yun para magkaroon ka ng pagkakataong makapaglagay ng bala sa magazine. Kunwari lang na di kami nasaktan, no? Oo nga naman, Rebecca.
Nakalimutan mo yata na mga artista tayo. Ngayong patay na ang mga aswang. Ah, sarap mahiga dito sa lupa. Oo nga. Pagod na rin ako. Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong, mga kapitbahay! Dario, ang nanay Clarita. Oo nga pala. Halika na, Direk Jose. Bumaong ka na dyan. Sige na. Mauna na kayo. Nabasag yata ang balakang ko eh. Hindi na ako makatayo. Agoy. Tinulungan ako ni Rebecca na makatayo tapos ay dinampot ko ang isang ita. Nagmamadali kaming pumunta sa aming bahay. Pagpasok pa lang namin sa aming bakuran, nakita ko nang nakahandusay doon si Tio Anselmo. Duguan siya habang hawak ang kanyang baril. Malalim ang sugat niya sa leeg at mukha. Nang lapitan ko siya, meron siyang sinasabi sa akin pero hindi ko masyadong maintindihan. Kasi nalagutan na siya ng hininga. Kaya pumasok na kami ni Rebecca sa loob ng bahay. Nagulat ako nang makitang naroon na si Melody. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Melody, bunso. Nandito ka na pala. Siya palang kapatid mo, Dario. Oo, siya nga. Mabuti naman at ligtas ka. Alam mo bang kung saan kami naghanap? Hinanap? Ang tagal kong naghintay sa inyo. Pero walang naghanap sa akin. Pinabayaan niyo ako. Nagkakamali ka, Melody. Hindi ka namin pinabayaan. Ang totoo, mula nang dumating kami dito, ikaw ang hinanap namin. Hindi na nga kami nagpapahinga. Nandito na ako. Hindi mo ba ako yayakapin, ha? Hindi mo ba namiss ang kuya mo? Huwag mo siyang lalapitan, Dario! Hindi na siyang dati mong kapatid na si Melody! Isa na siyang aswang! Yung kasama niya na si Rolly, ang pumatay sa Tio Anselmo mo! Manahimik ka dyan, tanda! Bakit ka nagkaganyan, Melody? Ilang araw at ilang gabi nila akong pinahirapan. Ginutom at hindi pinatikim ng kahit na konting patak ng tubig. Naghintay ako sa magliligtas sa akin, pero walang dumating. Hanggang sa hindi ko na matiis ang gutom. May ipinakain sila sa akin. At ay palayo ng tao. Patawarin mo ako kung hindi ka namin kaagad nakita. Pero maniwala ka, hindi ka namin pinabayaan. Pero gusto ko na rin ang ganito dahil naging masaya naman ako. Alam mo kung bakit? Dahil nagustuhan ako ng aming pinuno. Ako ng nobyo ni Rolly, kaya susundin ko ang utos niya. Tatapusin ko kayang lahat. Pwede mo na siyang hindi sundin kasi patay na siya. Wala na si Rolly. Kung ganon, ay papatayin din kita. Kumanda ka! Nang sugurin ako ni Melody, binitiwan ko ang ita. Hindi ko kayang saktan ng kaisa-isa kong kapatid kaya nagpambuno kami. Pilit ko siyang pinigilan pero nagpumiglas siya at nakalmot niya ako sa mukha ng matutulis niyang kuko. Ramdam ko agad ang hapdi ng sugat sa aking mukha. Maya-maya lang umagos ang mainit kong dugo. Kaagad ko siyang itinulak. Nang mapalapit ako kay Rebecca, sinabi ko na humanap sila ng lubid na mahaba. Kaya nang muli kaming magsalubong ni Melody, sinuntok ko sa sikmura, lalo na nga at sa tingin ko ay puro galit na ang nasa isipan niya. Napaatras sa bintana si Melody. Noon biglang sumulpot si Direk Jose at tinalian sa leeg si Melody sa kahinatak ng mabuti. Dalian mo na, Dario. Igaupos mo na siya. Tulungan mo ako. Ang lakas pa na niya. Hangal ka! Hetong lubid, Dario! Nang makuha ko ang lubid kay Rebecca, tinalian ko na ang mga kamay at paa ni Melody ng mahigpit kaya hindi na siya nakawala. Ang bibig naman niya ay tinalian ko na rin ng panyo para hindi na niya magamit. Makalipas ang mahabang oras, sumikat ang araw. Marami sa aming mga kasamahan ang nasugatan at ang iba ay namatay, pero wala namang nakaligtas sa mga aswang. Namatay silang lahat. Nang sumunod na araw, inireport namin sa pulisya ang nangyaring kaguluhan pero walang balita na nakalabas sa aming lugar. Para na rin daw yun sa kapakanan ng mga taga roon. Ginamot namin ni Apo Ernesto si Melody. Mahaba ang proseso, pero gumaling naman siya.
Kuya Dario, patawarin mo ako ha. Dahil sa kagagawan ko, kaya ka nagkaroon ng malaking pilat sa mukha. Hindi ka na pwedeng mag-artista ngayon kasi hindi ka na pogi. Huwag mo nang isipin yung Melody. Ang mahalaga buhay ka. At saka hindi mo naman alam ang ginagawa mo ng mga oras na yun. At saka pwede pa naman ako magtrabaho ng iba eh. Pero yun ang pangarap mo, di ba? Oo. Pero pangarap ko rin na makasama kayo ni inay ng maraming taon. Aanhin ko ang pangarap ko kung wala naman kayo. Tamang kuya mo, Melody. Kaya wag ka nang umiyak, ha? Salamat sa tulong mo, Ate Rebecca. Mula ngayon, kakampi mo na ako. Naku po, Dario. Tatlo na sila magkakampihan. Oo nga eh. Ikaw din, Direk. May atraso ka sa akin, ha? Tinalian mo ako ng lubid sa leeg. Kailangan magpayad ka. Anong gusto mong gawin ko para mabayaran ka? Pakasalan mo ako. Yan ang hindi pwede. Wala sa plano ko magpatali. Kaya hindi kita tataluhin. Kapatid ka ni Dario eh. Diyan ka na. Babayo. Direk Jose, saan ka pupunta? Hoy! Bumalik ka dito! Natakot. Nagbibiro lang naman ako eh. Kasunod nyon, nagtawanan na kaming lahat. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal kami ni Rebecca. Hindi na ako bumalik sa pag-aartista. Ganoon din si Rebecca. Namuhay kami sa probinsya ng masaya, kapiling sina Inay at Melody. At yan po ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan ninyo ang aking karanasan. Marami pong salamat at sana patuloy tayong gabayan ng poong may kapal. Isang bagay lang po ang masasabi ko. Mas mahalaga kaysa anumang bagay ang pamilya. Dahil pwedeng palitan ang lahat. Pero ang magulang at kapatid, hindi kailanman. Lubos na gumagalang, Dario.